Isang misteryosong paglipad mula sa Tehran patungong Moscow ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng pandaigdigang diplomasya na nagsisilbing hudyat na ang orasan ng digmaan sa gitnang silangan ay nasa huling minuto na ng pagbibilang. Sa gitna ng gabi habang ang buong mundo ay naghihintay sa posibleng pagsiklab ng apoy sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran, isang eroplanong Airbus A321 na may lulang mga opisyal ng gobyerno ng Iran ang naitalang lumapag sa isang paliparan sa Russia. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang simpleng biyahe ng Estado. Ito ay isang senyales ng desperasyon, isang indikasyon ng estrukturang pansiguridad ng Tehran ay nasa bingit ng pagguho. At ang tanging natitirang opsyon ay ang humingi ng saklolo sa kanilang huling makapangyarihang alyado. Ang pagtakas o estratehikong pagbisita ng Pangulo ng Iran sa Moscow sa oras ng pinakamataas na tensyon ay nagpapakita na ang entablado para sa isang direktang komprontasyon ay handa na at ang mga aktor sa likod ng kurtina ay nagsisimula ng pumustura para sa isang sagupaan na maaaring bumago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang nasabing eroplano na may call sign na Iran 07 at pinapatakbo ng Mirage Airlines, isang kumpanyang matagal nang iniuugnay sa mga sensitibong misyon ng gobyerno, ay naging sentro ng atensyon ng mga intelligence agency at mga taga-subaybay ng aviation. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Tehran o Moscow, ang biglaang paggalaw na ito ay nagdulot ng mga espekulasyon na ang pamunuan ng Iran ay naghahanda na para sa pinakamasamang senaryo, ang isang all-out war laban sa pinagsamang puwersa ng Washington at Tel Aviv. Ang ganitong uri ng paglikas o konsultasyon sa pinakamataas na antas ay karaniwang nangyayari lamang kapag ang diplomasya ay tuluyan ng nabigo at ang tunog na lamang ng mga misil at artilerya ang hinihintay. Para sa mga nagmamasid sa geopolitika, ito ay isang malinaw na indikasyon na ang Iran ay nakakaramdam ng matinding pagkaipit at ang kanilang paglapit sa Kremlin ay isang pagtatangka na gamitin ang impluensya ng Russia bilang huling pananggalang laban sa napipintong pagsalakay. Sa loob mismo ng Iran, ang sitwasyon ay mabilis na lumilipat mula sa normal na pamamahala patungo sa isang ekonomiya ng digmaan. Ang gobyerno sa Tehran ay nagpatupad ng mga drastikong hakbang upang mapaghandaan ang posibleng pagkawasak ng mga supply chain at ang paghihigpit ng mga parusa. Ang Pangulo ng Iran ay nagpatawag ng isang emergency meeting kasama ang mga gobernador ng mga probinsya sa hangganan at ang ministro ng ekonomiya upang bumuo ng isang mekanismo ng kaligtasan. Ang layunin ay malinaw. Siguruhin na ang bansa ay makakatagal sa isang matagalang sigalot kahit na maputol ang kanilang akses sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ibinaba na ang mga hadlang sa burokrasya. Ang mga gobernador ay binigyan ng kapangyarihan na mag-angkat ng mga pangunahing bilihin nang hindi na kailangang dumaan sa masalimuot na proseso ng palitan ng dayuhang salapi. Ang mga daungan ay inutusang tanggapin ang mga kargamento sa pinakamabilis na paraan, isang hakbang na nagpapakita ng pagmamadali na mai-stockpile ang pagkain at gamot bago tuluyang sumara ang mga pintuan ng kalakalan. Ang mga kaganapang ito sa loob ng Iran ay hindi hiwalay na mga pangyayari kundi direktang resulta ng pagbabago sa kanilang doktrinang militar. Matapos ang isang 12 araw na sagupaan noong nakaraang taon na nag-iwan ng malalim na pilat sa kanilang estratehiya, ang Tehran ay lumihis na mula sa kanilang tradisyonal na strategic patience o pagtitimpi. Ang bagong direksyon ayon sa mga matataas na general ng bansa ay isang agresibong postura ng pag-atake. Ang pagbabagong ito ay kritikal at mapanganib. Sa halip na maghintay na salakayin at saka gumanti, ang Iran ngayon ay hayagang nagsasabi na handa silang maglunsad ng mga preemptive strike o mga paunang atake kung mararamdaman nilang nasa panganib ang kanilang soberanya. Ang pahayag ni Major General Abdulrahim Mausavi, ang commander ng hukbo ng Iran, ay naglalaman ng isang seryosong babala. Ang anumang maling pagkalkula ng kaaway ay sasalubungin ng isang mapaminsalang tugon. Ang doktrinang ito ay nakabatay sa bilis, pagiging agresibo, at paggamit ng napakalaking puwersa upang lunurin ang depensa ng kalaban. Ang paglipat sa opensibang doktrina ay isang reaksyon sa tila hindi matitinag na pagkubkob na isinasagawa ng Estados Unidos at Israel. Sa karagatan, ang presensya ng Amerika ay hindi na lamang basta pagpapakita ng bandera, ito ay isang aktibong paghahanda para sa labanan.
Ang pagsasagawa ng mga joint naval exercise sa Red Sea, partikular sa malapit sa Ilap, ay isang mensahe na ang Washington ay handang gamitin ang buong puwersa ng kanilang hukbong dagat upang protektahan ang Israel at panatilihing bukas ang mga daluyan ng langis. Ang pagpapadala ng karagdagang mga destroyer at ang pananatili ng isang carrier strike group sa rehiyon ay naglagay sa gitnang silangan sa pinakamataas na antas ng alerto. Ito ay hindi na diplomasya. Ito ay diplomasya sa pamamagitan ng baril. Ang babala ng Pangulo ng Amerika ay walang pag-aalinlangan. Ang mga barkong pandigma ay nakatutok na at ang bintana para sa negosasyon ay mabilis na sumasara. Ang retorikang ito ay naglalagay sa Iran sa isang sulok kung saan ang tanging pagpipilian ay sumuko o lumaban ng patayan. Habang ang tensyon sa gitnang silangan ay umaabot sa sukdulan, ang isa pang higante sa Asya ay dumadaan sa isang masalimuot na paglilinis sa loob ng sarili nitong bakuran. Ang China, na matagal nang kaalyado ng Iran at Russia sa paghamon sa dominasyon ng kanluran, ay abala sa isang malawakang imbestigasyon sa matataas na opisyal ng kanilang militar, ang People's Liberation Army o PLA. Ang pag-target sa mga pangunahing general tulad ni Zhang Yuxia at Liu Zhenli ay hindi lamang usapin ng korupsyon. Ito ay isang estratehikong pagkonsolida ng kapangyarihan. Sa pananaw ng Beijing, ang isang hukbong talamak sa katiwalian ay isang hukbong mahina at hindi maaasahan sa panahon ng digmaan. Ang paglilinis na ito ay naglalayong tiyakin na ang katapatan ng militar ay ganap na nasa Partido Komunista at ang anumang sagabal sa kahandaan sa pakikidigma ay aalisin ng walang awa. Ang PLA Daily, ang opisyal na pahayagan ng militar, ay naglarawan sa mga opisyal na ito bilang mga bato sa landas na kailangang alisin upang makamit ang layunin ng China na maging isang world-class na puwersang militar pagsapit ng taong 2027. Ang panloob na kaguluhan sa PLA ay nagpapadala ng magkahalong senyales sa pandaigdigang komunidad. Sa isang banda, maaari itong ituring na kahinaan, isang tanda na mayroong malalim na problema sa disiplina at moral sa loob ng pinakamalaking hukbo sa mundo. Sa kabilang banda, ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang seryosong paghahanda. Ang isang bansang naglilinis ng kanyang hanay militar ay karaniwang naghahanda para sa isang malaking pagsubok. Kung ang Beijing ay nagtatanggal ng mga tiwaling general, ito ay dahil nais nilang siguraduhin na ang kanilang makinarya sa digmaan ay gagana ng maayos kapag tinawag na ang pagkakataon. Ito ay nagaganap sa panahon na ang China ay nahaharap din sa matinding presyon mula sa Estados Unidos sa isyu ng teknolohiya, kalakalan at ang sitwasyon sa Taiwan. Ang sabay-sabay na pag-init ng sitwasyon sa gitnang silangan at ang paghihigpit ng sinturon sa Asya ay nagpapakita na ang magkakaibang teatro ng tunggalian ay unti-unting nag-uugnay. Sa aspetong pang-ekonomiya, ang digmaan ay hindi lamang nilalabanan gamit ang mga bala at misil, kundi pati na rin sa pamamagitan ng presyo ng enerhiya. Ang Estados Unidos ay naglunsad ng isang bagong estratehiya upang pilayin ang kakayahan ng Russia na tustusan ang kanilang digmaan sa Ukraine. Ang puntirya ay ang kita ng Moscow mula sa langis na siyang bumubuhay sa kanilang ekonomiya at operasyong militar. Sa pamamagitan ng paggamit ng diplomasya at presyon sa merkado, hinihikayat ng Washington ang mga pangunahing mamimili tulad ng India at Sina na humanap ng ibang mapagkukunan ng langis. Ang muling pagbubukas ng pintuan para sa langis ng Venezuela ay isang kalkuladong hakbang upang bahaan ang merkado ng alternatibong supply. Sa pagpayag na makabalik ang Venezuela sa pandaigdigang kalakalan, binabawasan ng Amerika ang impluwensya ng Russia at Iran sa presyo ng krudo. Ang epekto ng estratehiyang ito ay agaran at damang-dama. Ang pagbagsak ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay isang direktang dagok sa kaban ng bayan ng Kremlin. Ang bawat dolyar na ibinababa ng presyo ng bawat bariles ay nangangahulugan ng bilyon-bilyong dolyar na nawawala sa kita ng Russia. Ito ay nagpipilit sa Moscow na magbenta ng kanilang langis sa mas mababang halaga na tinatawag na heavy discount upang manatiling kompetitibo. Ang India, na naging isa sa pinakamalaking mamimili ng langis ng Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, ay ngayon ay dahan-dahang lumilipat sa langis ng Venezuela dahil sa mas magandang presyo at basbas ng Amerika. Ang ganitong uri ng energy warfare ay naglalayong ubusin ang pondo ng Russia bago pa man sila tuluyang matalo sa larangan ng digmaan.
Ito ay isang laro ng tatiyagaan kung saan ang ekonomiya ng Russia ay unti-unting sinasakal habang ang kanluran ay naghihintay na maubos ang kanilang reserba. Subalit ang Russia ay hindi lamang nakaupo at naghihintay ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang alyansa sa Iran at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Tsina ay nagpapakita na bumubuo sila ng isang bloke upang kontrahin ang presyon ng kanluran. Gayunpaman, ang pagpasok ng langis ng Venezuela at ang potensyal na pakikipagtulungan ng China sa bagong istruktura ng enerhiya na inaalok ng Amerika ay naglalagay sa Russia sa isang delikadong posisyon. Kung ang China ay pipiliing tanggapin ang alok ng Amerika para sa mas murang langis at mas matatag na supply chain, mawawalan ang Russia ng isa sa kanilang pinakamahalagang sandigan. Ang mga pahayag mula sa Washington na tinatanggap nila ang pakikilahok ng Beijing sa bagong kaayusan sa enerhiya ay isang matalinong hakbang upang paghiwalayin ang Moscow at Beijing. Sa geopolitika, walang permanenteng magkaibigan, tanging permanenteng interes lamang at ang murang enerhiya ay isang interes na mahirap tanggihan ng isang bansang uhaw sa resources tulad ng China. Samantala, ang sitwasyon sa Ukraine ay patuloy na nag-aambag sa pangkalahatang kawalang katiyakan. Ang digmaan sa Europa ay hindi hiwalay sa nangyayari sa gitnang silangan. Ang mga drone at teknolohiyang ginagamit ng Iran ay nakikita rin sa mga labanan sa Ukraine, habang ang suporta ng kanluran sa Kiev ay may paralelismo sa kanilang suporta sa Israel. Ang pagbuo ng mga bagong alyansa at ang pagkasira ng mga luma ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang isang maliit na insidente ay maaaring magdulot ng domino effect. Ang pagtakas ng Pangulo ng Iran patungong Russia ay maaaring tingnan bilang paghahanap ng payo kung paano haharapin ang isang superpower batay sa karanasan ng Russia sa Ukraine. Ngunit ang Russia mismo ay hirap na at ang kakayahan nitong magbigay ng material na tulong sa Iran sa gitna ng sarili nitong krisis ay kaduda-duda. Sa puntong ito, ang mundo ay nahahati sa dalawang malalaking kampo na naghahanda para sa isang posibleng banggaan. Sa isang panig ay ang Estados Unidos at ang kanilang mga kaalyado sa Europa at Asia na nagsusulong ng isang rules-based order ngunit handang gumamit ng dahas upang ipatupad ito. Sa kabilang panig ay ang aksis ng Russia, Iran at sa ilang antas ang China na nagnanais na baguhin ang status quo at hamunin ang hegemonya ng kanluran. Ang tensyon ay hindi na lamang nakasentro sa isang rehiyon. Ito ay kumakalat mula sa mga disyerto ng gitnang silangan patawid sa mga nagyayelong kapatagan ng silangang Europa hanggang sa mga karagatan ng Indo-Pacific. Ang bawat galaw ng barko, bawat paglipad ng eroplano, at bawat desisyon sa ekonomiya ay bahagi ng isang mas malaking laro ng chess kung saan ang taya ay ang kaligtasan ng mga bansa at ang kinabukasan ng pandaigdigang seguridad. Ang paghahanda ng Iran para sa digmaan ay hindi lamang retorika. Ang pagputol ng akses sa internet, ang pagkontrol sa impormasyon, at ang paghahanda ng populasyon para sa rasyon ng pagkain ay mga palatandaan ng isang bansang naghahanda sa total war. Ang 70 milyong mamamayan ng Iran ay ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot at kawalang katiyakan. Ang gobyerno ay naghihigpit upang maiwasan ang panloob na pag-aalsa habang hinaharap ang panlabas na banta. Ito ay isang klasikong estratehiya ng mga rehimen na nasa ilalim ng presyon. Higpitan ang kontrol sa loob upang mapanatili ang kapangyarihan habang nakikipagbuno sa mga kaaway sa labas. Ngunit ang tanong ay hanggang kailan matitiis ng taumbayan ang ganitong sitwasyon, lalo na kung ang ekonomiya ay tuluyan ng bumagsak dahil sa mga parusa at digmaan. Sa huli, ang unang bahagi ng krisis na ito ay nagpapakita ng isang mundo na mabilis na nawawalan ng mga mekanismo para sa mapayapang resolusyon ng tunggalian. Ang diplomasya ay nagiging instrumento na lamang ng pagpapaliban ng oras, habang ang tunay na usapan ay nangyayari sa pamamagitan ng pagpapalakas ng militar at pag-atake sa ekonomiya ng kalaban. Ang paglipad ng Iran 07 patungong Moscow ay maaaring maging isa sa mga huling yugto bago ang tuluyang pagsiklab ng apoy. Habang ang Estados Unidos ay humihigpit ang hawak sa leeg ng ekonomiya ng Russia at militar ng Iran, at habang ang China ay nililinis ang sarili nitong bakuran, ang panganib ng isang maling kalkulasyon na magdadala sa mundo sa isang malawakang digmaan ay mas mataas kaysa sa anumang panahon sa nakalipas na mga dekada.
Ang mga susunod na araw at linggo ay magiging kritikal at ang bawat desisyon na gagawin sa Washington, Moscow, Tehran at Beijing ay may epekto na mararamdaman hanggang sa mga baybayin ng Pilipinas at sa buong Timog Silangang Asya. Habang ang gitnang silangan ay nagbabaga at ang mga merkado ng langis ay yumayanig, isang tahimik ngunit mapaminsalang revolusyon ang nagaganap sa kabilang panig ng globo sa madilim na kailaliman ng Black Sea. Kung ang mga kaganapan sa Tehran at Moscow ay tungkol sa diplomasya at ekonomiya, ang sitwasyon sa Ukraine ay nagpapakita ng ebolusyon ng mismong mukha ng digmaan. Ang pagpasok ng makabagong teknolohiya sa larangan ng tunggalian ay hindi lamang nagbabago sa taktika ng mga sundalo, kundi pati na rin sa estratehikong kalkulasyon ng mga makapangyarihang bansa. Ang paglitaw ng bagong uri ng sandata, isang unmanned underwater vehicle o drone sa ilalim ng dagat na tinatawag na MARIC, ay nagmarka ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng digmaang pandagat. Ito ay isang pagbabago na dapat pagtuunan ng pansin ng mga bansang arkipelago tulad ng Pilipinas dahil ipinapakita nito kung paano maaaring hamunin ng isang mas maliit na puwersa ang isang higanteng hukbong dagat. Ang MARIC ay hindi lamang isang simpleng kagamitan. Ito ay inilarawan bilang isang suicide submarine na may kakayahang maglakbay ng hanggang 1,000 kilometro. Ang ganitong saklaw ay nangangahulugan na walang lugar sa buong Black Sea ang ligtas para sa hukbong dagat ng Russia. Ang mas nakababahala para sa Kremlin ay ang kargamento nito, 1 toneladang pampasabog. Upang ilagay sa konteksto, ang ganitong dami ng eksplosibo ay sapat na upang mapalubog ang pinakamalalaking barkong pandigma o magdulot ng estruktural na pinsala sa mga kritikal na infrastruktura na hindi na maaaring kumpunihin. Ang bilis nito ay maaaring hindi kasing bilis ng mga missile, ngunit ang tunay na lakas nito ay nasa kakayahan nitong maging invisible o hindi makita. Ang teknolohiyang ginamit sa MARIC ay nagbibigay daan dito na gumalaw ng halos walang ingay, iiwas sa mga sonar at radar na karaniwang ginagamit ng mga barko para sa depensa. Ang pinakaradikal na katangian ng sandatang ito na nagpapabago sa dinamika ng seguridad ay ang kakayahan nitong matulog. Ang drone na ito ay maaaring huminto sa isang tiyak na lokasyon sa ilalim ng dagat, patayin ang mga makina nito at manatiling nakahimlay sa loob ng ilang araw o maging ilang linggo. Ito ay lumilikha ng isang psikolohikal na takot sa kalaban, ang kaalaman na mayroong mga nakamamatay na makina na naghihintay lamang ng tamang oras upang umatake ay nagdudulot ng paralisi sa pagkilos ng hukbong dagat ng Russia. Ang konseptong ito ng loitering munition sa ilalim ng tubig ay nagbibigay sa Ukraine ng kakayahang magsagawa ng mga tambang na halos imposibleng mapaghandaan. Sa sandaling matanggap ng drone ang signal o dumating ang itinakdang oras, ito ay muling mabubuhay at sasalakay ng walang babala. Ang pangunahing target ng teknolohiyang ito ay malinaw at estratehiko, ang tulay ng Crimea. Ang estrukturang ito ay hindi lamang isang daanan. Ito ang simbolo ng pisikal na koneksyon ng Russia sa peninsula na kanilang sinakop at ito ang pangunahing ugat ng logistik para sa kanilang mga tropa sa katimugang Ukraine. Kung ang tulay na ito ay mapapabagsak ng 1 toneladang pampasabog mula sa ilalim ng dagat, ang epekto ay magiging sakuna para sa Moscow. Mapuputol ang supply ng pagkain, bala at gasolina at ang Crimea ay magiging isang hiwalay na isla na madaling kubkubin. Bukod sa tulay, ang mga daungan at ang natitirang mga barko ng Black Sea Fleet ay nasa panganib din. Matapos ang matagumpay na pag-atake sa Novorossiysk noong Disyembre ng nakaraang taon, kung saan napinsala ang mga submarino at barko ng Russia, ang pagdating ng mas malakas na drone tulad ng MARIC ay nagpapatunay na ang Ukraine ay hindi na lamang nagdedepensa. Sila ay aktibong nagpapalawak ng kanilang kill zone. Ang implikasyon ng paggamit ng mga ganitong uri ng drone ay umaabot sa labas ng Europa. Ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral sa modernong pakikidigma. Ang mga malalaki at mamahaling plataporma tulad ng mga aircraft carrier at cruiser ay nagiging lalong vulnerable sa mga mura, maliit at matalinong sandata. Sa konteksto ng Timog Silangang Asya at ng Indo-Pacific kung saan ang tunggalian sa karagatan ay isang pangunahing isyu, ang ganitong pag-unlad ay masusing pinag-aaralan ng mga estratehista. Ipinapakita nito na ang kontrol sa karagatan ay hindi na lamang nakadepende sa kung sino ang may pinakamaraming barko,
kundi kung sino ang may kakayahang gumamit ng teknolohiya upang ipagkait ang karagatan sa kalaban o ang tinatawag na sea denial. Ang kawalan ng kakayahan ng Russia na protektahan ang kanilang mga daungan laban sa mga drone ng Ukraine ay isang babala sa lahat ng hukbong dagat sa mundo na ang lumang doktrina ng depensa ay kailangan ng palitan. Sa pag-uugnay ng mga kaganapang ito sa mas malawak na geopolitika, makikita natin ang isang pattern ng koordinadong presyon. Habang ang Estados Unidos ay gumagamit ng energy weapon o pagmamanipula sa presyo ng langis upang pilayin ang ekonomiya ng Russia, ang Ukraine naman sa tulong ng teknolohiyang kanluranin ay gumagamit ng mga drone upang pilayin ang militar ng Russia. Ito ay isang pincer movement o pag-ipit sa dalawang direksyon. Ang isa ay sa kaban ng bayan at ang isa ay sa larangan ng digmaan. Ang layunin ay ubusin ang kakayahan ng Kremlin na ipagpatuloy ang digmaan. Kapag ang isang bansa ay nawalan ng pera dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis at nawalan ng mga kagamitan dahil sa mga high-tech na atake, ang kakayahan nitong impluwensyahan ang ibang rehiyon, tulad ng pagtulong sa Iran, ay drastikong humihina. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga kaganapan sa Tsina na tinalakay sa unang bahagi. Ang paglilinis sa hanay ng People's Liberation Army ay hindi isang hiwalay na insidente. Nakikita ng Beijing ang nangyayari sa Russia. Nakikita nila kung paano ang isang malaking hukbo ay maaaring mapahiya ng mga makabagong teknolohiya at kung paano ang korupsyon ay maaaring maging sanhi ng pagkatalo. Ang paghihigpit ni Pangulong Xi Jinping sa kanyang mga general ay isang paghahanda upang hindi mangyari sa Tsina ang nangyayari ngayon sa Russia. Alam ng Beijing na sa anumang potensyal na sigalot sa hinaharap, haharapin din nila ang parehong uri ng asymmetric warfare o hindi pantay na labanan kung saan ang kalaban ay gagamit ng mga drone at matatalinong misil. Ang mundo ay nasa isang yugto ng mabilis na pag-aaral at adaptasyon kung saan ang mga leksyon sa Black Sea ay agad na isinasama sa mga manual ng militar sa Asya. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado dahil sa pagiging magkakaugnay ng mga alyansa. Ang Russia, na desperadong nangangailangan ng tulong, ay maaaring mapilitang magbigay ng mas advanced na teknolohiya sa Iran kapalit ng mga drone at missile na lalo namang magpapalala sa tensyon sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay nagpapakita ng determinasyon na panatilihin ang kanilang dominasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanilang mga alyado at paggamit ng kanilang kontrol sa pandaigdigang sistema ng pananalapi at enerhiya. Ang grand strategy ng Washington ay tila nakatuon sa paghihiwalay sa Russia mula sa Tsina at pagdurog sa kakayahan ng Iran bago pa man ito maging isang ganap na banta nukleyar. Ang pag-aalok ng langis ng Venezuela sa China ay bahagi ng planong ito, isang paraan upang bigyan ang Beijing ng opsyon na lumayo sa Moscow nang hindi isinasakripisyo ang kanilang pangangailangan sa enerhiya. Sa pagtingin sa hinaharap, ang susunod na mga buwan ay magiging kritikal. Ang mundo ay nasa isang transition period o panahon ng paglilipat. Ang lumang kaayusan kung saan ang lakas ng militar ay nasusukat sa bilang ng tangke at barko ay nagtatapos na. Papasok tayo sa isang panahon kung saan ang digmaan ay pinatatakbo ng artificial intelligence, mga drone at digmaang pang-ekonomiya. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, ang mga aral ay malinaw. Ang seguridad ay hindi lamang nakasalalay sa sariling lakas, kundi sa matalinong pakikipag-alyansa at pag-a-adapt sa bagong teknolohiya. Ang banta ng digmaan ay hindi na lamang teoretikal. Ito ay totoo, nasasalat at nangyayari sa maraming frente ng sabay-sabay. Ang panganib ng miscalculation o maling taya ay nananatiling pinakamalaking banta. Sa dami ng mga gumagalaw na piyesa mula sa mga eroplanong lumilipad patungong Moscow, mga barkong Amerikano sa Red Sea, hanggang sa mga drone sa ilalim ng Black Sea, ang posibilidad ng isang aksidente na magpapalala sa sitwasyon ay napakataas. Ang isang insidente sa karagatan o isang maling pagbasa ng radar ay maaaring maging mitya ng isang mas malawak na sunog. Ang fog of war ay mas makapal ngayon kaysa dati dahil sa bilis ng impormasyon at disinformasyon. Sa pagtatapos, ang larawang nabubuo ay isang mundo na nasa bingit ng malawakang pagbabago. Ang mga kapangyarihan ay sinusubok, ang mga alyansa ay binabago at ang mga hangganan ng kung ano ang katanggap-tanggap sa digmaan ay patuloy na itinutulak.
Ang Iran ay naghahanda, ang Russia ay dumaranas ng matinding pagsubok, ang China ay nagmamasid at naglilinis, at ang Estados Unidos ay muling pinagtitibay ang kanyang posisyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang mananalo sa isang labanan. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng mundo ang uusbong pagkatapos ng mga krisis na ito. Ang katahimikan at istabilidad na nakasanayan natin sa mga nakalipas na dekada ay tila naglalaho na at pinalitan ng isang bagong normal kung saan ang banta ng tunggalian ay palaging naririyan. Ang hamon para sa bawat bansa ay kung paano mag-navigate sa magulong karagatang ito nang hindi lumulubog. Ang mga desisyon na ginagawa ngayon sa mga kabisera ng mga makapangyarihang bansa ay huhubog sa kapalaran ng susunod na henerasyon. Tayo ay saksi sa kasaysayan na isinusulat sa pamamagitan ng apoy, langis at teknolohiya.